Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Bintana na yan sa Water cannon, sana po dyan. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Mga kapuso, tropical depression na ang binabantayang sama ng panahon na nasa Philippine Sea. Tinatawagin ngayon ng pag-asa na bagyong Quiapo. Mula nito magdamag, dumami pa ang mga lugar na isinailalim sa tropical cyclone wind signal. Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang mga isla ng Babuyan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province at ng Ifugao, buong Ilocos Norte at northern portions ng Ilocos Sur at Aurora. Namata ng pag-asa ang bagyong Quiapo sa layong 875 km silangan ng Central Luzon kaninang alas 8. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 km per hour. Base sa forecast track, bukas ay posible itong maging tropical storm at tutumbukin ang extreme northern Luzon. Maaari itong dumaan malapit sa northeastern portion ng mainland Cagayan at dadaanan din o kaya'y maglalandfall sa Bubuyan Islands bukas ng hapon o gabi. Umaga o tanghali ng Sabado, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo. Magpapaulan din ngayong araw ang trough o buntot ng bagyo sa Bicol Region, Eastern Visayas at Romblon. Hanging habagat naman ang magpapaulan sa Mindanao, Occidental Mindoro, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Maaraw at maayos naman ang panahon dito sa Metro Manila at ilan pang panig ng Luzon pero posible pa rin ang mga local thunderstorm o biglaang pag-ulan lalo na sa bandang hapon o gabi. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Pag-asa Bulletin kaugnay sa bagyong Quiapo. Nakaranas na masamang panahon sa ilang lugar sa Mindanao. Kuha yan sa Polomolok, South Cotabato. Nagtulong-tulong ang ilang lalaki para hindi matangay ng rumaragas ang baha ang ilang motorsiklo sa barangay Cannery Site. Ayon sa uploader ng video, biglang bumuhos ang malakas na ulan doon bandang hapon. Naitayo at naitabi rin kalaunan ang mga natumbang motorsiklo. Walang naitalang sugatan sa insidente. Balik! Anak, patay na! Dahil din sa matinding pagbaha, naging pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa kalsadang yan sa barangay Mandug sa Davao City. Ilang motorsiklo at pedicab ang tumirik ng piliting tumawid. Humupa rin kalaunan ng baha at nakadaan na ang mga motorista. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang naranasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Disgrasya sa Rodriguez, Rizal. Patay ang dalawang lalaking rider matapos araruhin ng 10-wheeler na nawalan umano ng preno. Balita hatid ni EJ Gomez. Nagkawasak-wasak ang motorsiklong yan sa gilid ng Payatas Road sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal nitong Miyerkules. Ang rider tumilapon sa may railing ng kalsada. Humambalang naman sa gitna ng Payatas Road ang isa pang motorsiklo. Humandusay rin sa gilid ng kalsada ang isa pang rider. Nangyari yan matapos silang araruhin ng isang dump truck. Sa bahaging ito sa gilid ng highway nakarating ang 10-wheeler matapos sumalpok sa railing, kumalang sa simento at bumangga sa puno. Ang 26 anyos na driver nawalan umano ng preno ayon sa pulisya. Habang nandun siya sa may boundary ng Quezon City at Montalban, ayon sa driver, naramdaman niya na nawawala na yung kanyang preno. Sinubukan niya itong igilid o itabi, subalit hindi niya nagawa. Dahil yung lugar ay pababa, sa pwersa at bigat ng dala niyang truck, ay dumiretso sa kabilang linya kung saan itong dalawang motorsiklo na nasangkot ay paakyat naman sana ng Litex area. Ayon sa pulisya, ang biktimang naipit sa salpukan, trabahador sa isang pharmaceutical company na katatapos lang mag-deliver sa veterinaryo sa isang zoo. Ang isa naman na nabalian ng binti at paa, tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na naka-assign sa Quezon City Jail. Isinugod sila sa ospital pero namatay kalaunan. Ligtas ang pahinante, gayon din ang truck driver na inaresto ng pulisya. Ayon sa driver, bumiyahe sila mula Tagaytay patungong Rodriguez, Rizal para maghakot ng graba.
nawalan daw ng preno ang minamaneho niyang 10-wheeler. Pagliko po sa may ibabaw pa lang po, nawalan na po ako ng preno kaya ginawa ko naman po lahat ng mga kaya ko para po may maiwasan, kaso nga lang po hanggang doon lang po, sagad na po yung liko ng truck eh. Sa pamilya po, humihingi po ako ng tawad, hindi ko naman po kagustuhan yung nangyari. Sasampahan ng truck driver ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Matindi ang hinagpis ng kaanak ng 31 anyos na si Christian Aranda na 2 taon pa lang daw sa serbisyo sa BJMP. Nagsisimula pa lang po yung pangarap niya sa buhay. Kakapropose niya lang po sa jowa niya, hindi pa sila nagkakaanak. Lahat po yung natapos dahil sa aksidente na to. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Kasunod ng sunod-sunod na oil price hike, nire-review na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mga hiling ng taas pasahe. Ayon sa LTFRB, magre-recompute sila ng posibleng fare hike adjustment batay sa hiling ng ilang transport groups. Ang grupong Manibela, humihingi ng 2 pisong dagdag sa pamasahe, habang 10 piso naman sa grupong Piston. Sabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na bumisita sa rally ng Manibela kahapon, pinag-aaralan din nila ang posibleng pagtaas sa 15 pesos ng fuel discount na ngayon 10 pesos kada litro. Makatutulong daw ito sa mga tsuper at posibleng hindi na kakailanganing magtaas pasahe. Sumagot ang prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Senator Judge Robin Padilla tungkol sa kanila sa paglilitis kahapon. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. As we say, it is the nature of the beast. Siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Talbog sa inyo. Sa isang social media post ni Padilla ngayong umaga, sinabi niyang parehong layunin ng mga taga-usig at depensa ay hustisya na anya'y dapat maging neutral. Kapag pumili ito ng panig, nawawalan anya ng katuturan ang hustisya at nagiging pang-aapi lang. Bago nito, pinuna rin ni Padilla ang mga nag-ingay sa gitna ng paglilitis. Humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan dahil dito. Paliwanag niya, hindi maiiwasang mag-react ang mga abogado sa gitna ng paglilitis. Papaliko ang van na yan sa National Highway sa Barangay Pakignes sa Minglanilla, Cebu nitong linggo nang sumulpot ang isang motorsiklong nag-counterflow at bumangga sa van. Natumba ang rider. Sa isang social media post, inamin ni Dumanhog Cebu Mayor Gungun Hika na siyang nagmamaneho ng motorsiklo. Sabi niya masyadong matagal ang traffic light sa lugar kaya nangamba raw siyang maabutan na naman ng stop. Nag-counterflow siya nang makitang maluwag daw ang kabilang linya. Aminado siyang mabilis ang pagpapatakbo niya. Hindi rin niya alam na may U-turn slot sa area dahil ang akala raw niya no left turn sa buong Minglanilla. 3 buwan pa lang daw ang kanyang motor at meron itong temporary plate number. Iniligay niya raw ang plaka sa bag dahil maluwag umano ang pagkakakabit nito. Ayon sa pulisya, nagkasundo ng magkabilang panig kaya wala nang isasampang reklamo laban sa alkalde. Sinagot daw ni Hika ang gastusin sa pagpapagawa ng van. Isinailalim naman ng LTO Region 7 sa 90-day preventive suspension ang lisensya ni Hika at naka-impound ang motorsiklo niya. Nagsorry ang alkalde sa pagkakamali at sinabing handa niyang harapin ang investigasyon ng LTO, pati na ang suspensyon ng kanyang lisensya. Sa pagpapatuloy ng cross-examination kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, binusisi ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pattern of violence umano ng bise na sinasabi ng prosekusyon. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. The point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president.
Ito ang pinanindigan ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy ng cross-examination sa kanya ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Git ni Matibag, taliwas ito sa pinanumpaan ni Duterte na ipatupad ang batas bilang pangalawang pangulo ng bansa. Pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Your Honor. Sinubukan tibagin ng depensa ang sinabi ng prosecution na may pattern of violence si Vice President Duterte. Pinalabas nila ang anilay konteksto ng kontrobersyal na pahayag ng bise noong October 2024. Kwento ito ng bise sa nangyari umano nang dumalos sila ni Pangulong Marcos sa isang graduation sa Philippine Military Academy. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Sunod nito, tinanong ng depensa si Matibag. Didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalayin. Katunayan, alam naman po natin kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. Kaugnay nito, binalikan din ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa paglulunsad ng Rage Coalition noong Abril. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Tanong ng depensa, hindi ba saklaw ito ng freedom of expression? Unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. Your Honor, that But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas, banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. Kinuwestiyon naman ni Senator Judge Panfilo Lacson kung bakit hindi inimbestigahan at kasuhan din si Mayor Baste. We will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. Tinalaki rin ng depensa ang panig ng bise sa insidente ng panununtok sa isang sheriff noong 2011 kung kailan alkalde pa ng Davao City si VP Duterte. Ayon sa depensa, nangyari ito sa gitna ng planong demolisyon ilang araw lang kasunod ng isang flash flood kung saan may mga nasawi. The demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction. Ibig sabihin po, informal settlers po yung Are you papalis. aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, angry. that is the claim of the then mayor. If you know only, if you know. I have no knowledge You of have no that. knowledge. All right. Binalikan din ng depensa ang affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas na witness din laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong crimes against humanity sa ICC. Ayon kasi sa NBI, ginamit nilang open source intel ang sinabi umano ni Las Cañas na may kinalaman ang bise sa extrajudicial killing noong alkalde siya ng Davao. Without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained?
Isinama lamang namin po ito, isa doon sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte at in fact, sabi pa nga niya, huwag nyo nang barilin, kidnapin nyo na lang. Did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas? Yun nga po yung sagot po, hindi Yes. kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Pero may question ng depensa kaugnay sa umano'y kaso ni Las Cañas. This is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan yung kung sinarge siya ng perjury. You mentioned na pinapaniwalaan niyo na siya ngayon as clarified by the chair. So are you saying that pinapaliwanaan niyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification process. May nilinaw naman si Lacson. Pero gusto ko lang i-correct na hindi ako nag-file ng perjury. Binusisi rin ang pahayag ni Matibag na patuloy ang investigasyon nila sa mga persons of interest na posibleng makapagturo kung sino ang kontratistang assassin ng bise. Paano pala ho ninyo ito natalisod o natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Ay nagre-relay po kami sa iba't ibang intelligence report. At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection. Nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform, Vice President Sara sa security group at yung pong mga double death squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group? Paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero, meron pong personalidad na kasama ron. Dagdag na tanong ni Presiding Officer Cheese Escudero kay Matibag, may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man? Tumbukin ko na po yung mga punto ko. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara para patayin? Di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Huwebes latest, after her successful stint sa The Secrets of Hotel 88, may bagong acting project, si Sparkle star Mika Salamanca. Mapapanood si Mika sa upcoming Kapuso Tawa series na Delivery Boy. Makakasama siya ng kapwa former PBB housemate at Sparkle actor na si Will Ashley. Kwento ni Will at Mika, masusubok ang acting skills nila sa series dahil iba raw yun sa nakasanayan nilang roles. Malayo siya sa mga nagawa ko before na puro iyakan, puro confrontation. Kasi sa mga ano ko po, very umiiyak sila lagi. Very sad yung mga character, may pinaglalaban. Here may pinaglalaban pa rin po ako. Very masayahin ako dito sa sobra. Bukod sa Delivery Boy, mapapanood din si Mika sa upcoming comedy film na Saving Cherry. Kasama sina Kapuso primetime princess Barbie Forteza at Sparkle actor na si Khalil Ramos. Sabi ni Mika, thankful siya na makatrabaho ulit si Barbie na nakasama nga noon sa Maging Sino Ka Man. Sobrang saya. Actually, ang dami ko po natutunan kay Ate Barbie. And very siya, talagang yung work ethic niya talaga, nakaka-inspire. Si Ate Barbie, ang dami naming take na parang pinipigilan talaga namin matawa sa isa't isa. May pagbabago raw sa paraan ng kilos protesta ng Grupong Manibela ngayong ikalawang araw ng kanilang Tigil Pasada. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, sa ikalawang araw ng kanilang isinasagawang Tigil Pasada,
Inanunsyo ng grupong Manibela na ititigil muna sila pansamantala sa isinasagawa nilang pisikal na pag-rally. Ito'y para daw mabigyan ng pagkakataon ng kanilang mga kasamahan na makapagpahinga. Mangyari, Rafi, marami raw ang nagkasakit kahapon dahil sa sobrang init ng panahon. Paglilinaw ng grupo, tuloy pa rin daw ang kanilang tigil pasada. Lalo't di pa raw nakakapagbigay ng malinaw na paliwanag ang Department of Energy sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaugnay naman ang minumungkahi ng LTFRB na dagdag na diskwento sa krudo. Malaking tulong daw ito, pero para sa kanila, mas mainam pa rin yung dagdag na pasahe. Ayon pa kay Mar Balbuena, di naman daw lahat ng tsoper ay nai-enjoy ang binibigay na subsidy sa gasolina. Ilan nga daw sa kanilang mga kasamahan, tinanggihan ng mga gasolinahan pagkat di raw nakalista ang kanilang mga plaka sa naturang listahan. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagkasunog sa isang food park sa Ordaneta, Pangasinan. Sa mga video, tanawang makapal na usok mula sa sunog sa barangay ng Kayasan bago mag-alas 6 ng hapon nitong Martes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 6 na stalls ang nadamay sa sunog. Kwento ng food park organizer, nagsimula ang sunog matapos mag-spark ang wire ng isang appliance sa isang pwesto. Wala namang naitalang nasugatan sa sunog. Inaalam pa ang halagang pinsala. Sugatan ng isang truck driver sa Cagayan de Oro City matapos maipit sa pagitan ng dalawang container van. Sa video, kitang inaatras ng forklift ang container van. Doon nakita ang naipit na driver na nilapitan at binuhat ng kanyang mga kasamahan. Kwento ng isa sa mga kasamahan ng driver, hindi napansin ng forklift operator na naroon pala sa gilid ng container van ng driver nang idinikit niya ang isa pang container van. Nagpapagaling na sa ospital ang driver na nabalian ng braso at tadyang. Nagkaareglo na raw ang driver at ang forklift operator. Arestado sa Mexico, Pampanga ang isang lalaking wanted sa patong-patong na kasong syndicated illegal recruitment. Paliwanag ng akusado, empleyado lang daw siya ng agency at sumusunod lang sa mga sinasabi ng management. Balitang hatid ni James Agustin. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Sa kanyang inuupang bahay sa Mexico, Pampanga, natuntun at naaresto ng pulisya ang 40 anyos na lalaking wanted sa kasong syndicated illegal recruitment. Pagdating sa police station, nadiskubre na may 29 na arrest warrant pa siya sa parehong kaso. Isinilbi rin ito ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, humingi ng tulong ang isa sa mga nabiktima para maaresto ang lalaki. Itong suspect po natin, ayon sa ating information, ay nagtatago sa bandang Pampanga. So upon verification, na-confirm natin na yung tao nga ay nandoon. But kaya hindi nahuhuli because gumagamit po siya ng ibang identity, ibang pangalan yung ginagamit niya. Sa investigasyon ng Project 4 Police, aabot sa 1,700 ang nabiktima umano ng lalaki mula 2023 hanggang 2025. Ang ilan sa kanila nagtungo sa police station. Iisa ang reklamo. Pinangakuan daw sila makakapagtrabaho sa Europa bilang mga skilled workers. Pero na makapagbayad na, wala ni isa nakaalis sa kanila. Ito naman po ating mga biktima, sa kagustuhan nilang makaalis agad, makapunta sa ibang bansa, pumapayag na po sila kasi ang style niya, sinasabi niya, konting slot na lang yung natitira. So para ma-prioritize kayo, you have to give a certain amount, which is ang pinaka-minimum po na hinihingi nila ay 80,000. At meron din mga nakapagbigay hanggang 300,000. Giit ng akusado, empleyado lang din siya ng isang agency, kaya siya ang umaharap sa mga biktima. Ako'y nakasangkot sa napakaraming kaso ng illegal recruitment at ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nahuli dahil gusto ko talagang harapin ito dahil para rin sa mga aplikante at para malaman ng katotohanan. Kung ano lang yung sinasabi ng management, yun lang din ang ginagawa ko. So, naiintindihan ko, maraming galit sa akin kasi nga ako ang humaharap sa kanila, okay? At ako yung nag-a-update ng status nila and nothing less, that's all. Ayon sa pulisya, nakansela na nitong Enero ang lisensya ng agency kung saan naging empleyado ang akusado. Nang i-check ang record na pag-alaman na dati nang naaresto ang akusado dahil sa mga kasong rape at estafa, nakapag-return of warrant ang pulisya at hinihintay na lang ang commitment order mula sa korte.
James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Humiling si Vice President Sara Duterte kay Senate President Win Gatchalian na sagutin ng Senado ang pagkain ng kanyang defense team sa impeachment trial. Batay sa liham mula sa Office of the Vice President na pirmado ng Vice at may petsang July 7, nakasadang hiling na manggagaling at ihahanda ng accredited caterer ng OVP ang pagkain ng defense team. Isa-serve daw dapat ito sa designated holding room ng defense team sa Senado. Inihiling ito ng Vice para daw sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga abogado, support staff at mga testigo para matiyak ang kanilang epektibong paglahok sa impeachment trial. Base sa dokumento, natanggap na ng opisina ni Gatchalian ng liham noong July 7. Nagsimula ang trial July 6. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang OVP at si Senate President Gatchalian pero kinumpirma ni Senador Ping Lacson na may ganung liham. Sabi ni Lacson, hindi niya suportado ito. Posible raw kasing magkaroon ito ng paglabag sa government procurement law. May sariling caterer anya ang Senado na dumaan sa regular bidding process. Sabi ni Lacson, hindi ma-justify ang paggamit ng Senate funds para sagutin ang caterer ng ibang ahensya. Ayon naman kay Attorney Michael Poa ng defense team, wala silang alam sa hiling ng OVP sa Senado. Nakapulong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kanyang Chinese counterpart na si Wang Yi. Binigyang din ni Lazaro ang protesta ng Pilipinas sa komprontasyon sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Ang pag-evacuate sa 2 sundalong Pilipinong sugatan sa insidente, hinarangan at binuntutan pa umano ng China Coast Guard. Balitang hatid ni JT Soriano. Matapos ang pangahampas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng medical evacuation para sa 2 sugatang sundalo na kasama sa mga nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pero nang makarating ang barko ng PCG sa Ayungin Shoal, ni-radio challenge sila ng barko ng China Coast Guard. China has indisputable sovereignty over Nansha Qundao and its adjacent waters, including Renaijiao. Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. We never ask permission from the Chinese government. Kasunod nito, dumating ang 4 na barko ng CCG. Isa sa mga barko ang nag-deploy ng inflatable boat na humarang sa rubber boat ng PCG na sakay ang doktor at nurse na susundo sa mga sugatang sundalo. Pero di napatinag ang PCG at narating nila ang mga sugatang sundalo, yari kahit nakabuntot ang CCG 5308 sa buong operasyon. Na-evacuate ang mga sundalo at na-turn over sa AFP. Accordingly, the 2 of this AFP personnel experienced head trauma. The other one has a laceration on his head because of the trauma, which is approximately 7 to 8 centimeters. Muling giit ng PCG, hindi Pilipinas ang pasimuno ng gulo. Taliwa sa sinabi ng Chinese Embassy, ayon sa PCG, nag-ugat yan sa paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre na outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea. Pero ayon naman kay Chinese Ambassador, kaya lumapit ang China Coast Guard ay dahil sa ginagawa umanong construction work ng mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Our people found your soldiers, they're building some kind of a barrier nets and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Anya, labag umano ito sa diwa ng kasunduan na panatilihin ang status quo at huwag magtayo ng bagong istruktura roon. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply agreement. But we found they're doing something new. Then they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Sinisikap naming makuha ang pahayag ng DFA at Malacanang tungkol dito.
Nakaharap ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa bilateral meeting sa gitna ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ang pagpunta sa Pilipinas ng isa sa pinakamataas ng opisyal ng China para sa ASEAN Summit na taon, 2 araw matapos ang insidente sa pagitan ng China Coast Guard at mga Pilipinong sundalo nagbabantay sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, iginiit ni Lazaro ang mariing protesta ng Pilipinas kaugnay sa insidente sa Ayungin Shoal. Inihayag din ang pagkabahala ng Pilipinas sa mga aksyong lumalabag sa karapatang pandagat at naglalagay sa mga Pilipinong mangingisda at sundalo sa peligro. Iginiit din ni Lazaro ang pag-aalis ng mga natitirang istruktura sa Bajo de Masinloc. Tinawag ding nakaiinsulto, nakababahala at hindi katanggap-tanggap ang video ng China Daily na inihalin tulad ang mga Pinoy sa mga unggoy. Bago ito, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si China's ambassador at ipinarating ang protesta ng Pilipinas kaugnay sa nangyari sa Ayungin Shoal. Sabi ng isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na kasama sa pulong na iparating daw ng Pangulo ang mensahe gamit ang very strong words. Pero sabi ni Ambassador Ching sa panayam ng media, This meeting is very constructive and it's not kind of diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other. Kaugnay naman ang AI-generated video ng China Daily. Sabi ni Ambassador Ching, It's just media's action and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. We don't have any comment on that. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Pinagtibay ng Pilipinas at Amerika ang ugnayan nito sa courtesy call ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, kabilang sa mga napag-usapan ng Pangulo at ni Rubio ang pag-develop ng Artificial Intelligence o AI. Sabi naman ng Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, nagpasalamat din ng Pangulo sa patuloy na suporta ng Amerika sa Pilipinas. Tinalakay rin ang tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang sa Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Bago mag-courtesy call sa Pangulo, nakapulong na ni Rubio si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Pinag-usapan din nila ang alyansa ng Pilipinas at Amerika para sa malayang Indo-Pacific region. Kita sa live stream ang pagpasok ng tram sa tulay sa Rotterdam, Netherlands. Sa dulo ng release nito, makikita namang nakahinto ang isa pang tram. Maya-maya, sumalpok ang umaandar na tram sa likurang bahagi ng nakahintong tram. Sugatan ang hindi bababa sa 15 tao. Nagdulot din niya ng matinding traffic sa lugar. Ayon sa mga otoridad, pansamantalang sarado muna sa publiko ang tulay. Rumisponde ang emergency services para tulungan ang mga sugatan. Patuloy ang investigasyon sa nangyari. Update po tayo sa lagay ng panahon at inaasahang epekto ng bagyong Quiapo sa bansa. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Opo, saan pong direksyon ang tinatahak ng bagyong Quiapo sa mga sandaling ito? Rafi, bagamat yung bagyo ngayon ay nasa dagat pa sa silangang bahagi nga ng Northern Luzon, ay inaasahan ito na kumilos patungo dito sa bandang Dudong-Hilagang Luzon sa susunod na 24 to 48 hours. Sa ngayon, malayo pa ito sa layo sa 830 kilometers silangan ng Northern Luzon. Tropical Depression category na ito. Ang lakas ng hangin ay abot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pagbugso abot hanggang 55 kilometers per hour. At gaya nga na nabanggit natin kanina, inaasahan natin na posible itong kumilos patungo ng Dudong-Hilagang Luzon at maaaring maglandfall to any of the islands sa Babuyan or sa Batanes Group. Kaya ngayon pa lamang po, inaabiso na natin yung mga kababayan natin, hindi lang sa mga nabanggit natin na island group, kundi sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon na patuloy pong mag-monitor sa update ng Pag-asa hinggil sa bagyong si Quiapo. Muli po, alin pong lugar ang mga dadaanan nitong bagyo at gaano po kalakas kapag dumaan ng mga ito dun sa area na yan? Well, sa ngayon po, unahin po muna natin yung wind signal number 1 na nakataas sa ilang lalawigan sa Northern Luzon, in particular sa Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, sa eastern at central portion ng Mountain Province, sa eastern central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Quirino at northernmost portion ng Nueva Vizcaya. Yung mga lugar pong binanggit natin na may wind signal number 1 ay hindi pa naman po inaasang maka-experience na o makakaranas na ng
sama ng panahon ngayong araw na ito. No? Pero within the next 36 hours ay posible na ngang makaranas ng malakas na hangin bukod pa sa mga paminsan-minsang pag-ulan. Patungkol naman sa pagkilos ng bagyo, inaasahan nga natin na kikilos ito patungo sa may bandang dulong hilagang Luzon at posibleng tumama dito sa may bandang either of the island ng Batanes or Babuyan sa darating na Biyernes ng gabi. Pero dapat handa rin itong lalawigan ng Cagayan sa posibleng paglandfall. Kaya antabayanan to yung 6-hourly update ng Pag-asa patungkol sa bagyong si Quiapo. Sa paparating na weekend hanggang sa SONA ng Pangulo, ano pong mga inaasahan nating lagay ng panahon? Well, ngayong weekend, inaasahan po natin talaga na posibleng makaranas ng mga pag-ulan, paminsan-minsang pagbugso ng hangin hanggang sa masungit ng panahon ang nakararaming bahagi ng Northern Luzon. Samantala, sa Metro Manila naman at sa natitirang bahagi ng ating bansa, in particular sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi, posible namang makaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat traffic ngayong darating na weekend yan. And titingnan pa rin natin kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos at kung magkakaroon ng pagbabago sa senaryo at magiging lagay ng panahon, patuloy tayong magbibigay ng update sa ating mga kababayan. May sapat po bang ulan ang dala nitong weather system na ito para naman malagyan ng tubig yung ating mga dam, lalo na sa Northern Luzon? Well, Rafi, kasi ang nakikita natin, no, ang talagang posibleng makaranas ng mas maraming pag-ulan ay itong bandang Northern Luzon area at kung yung pinag-ibayang habagat naman ay nasa kanlurang bahagi po ng Luzon area. Pero tingnan po natin, hopefully sana may bumagsak na significant amount of rains para naman na tumaas yung level ng ating dam, lalong-lalo na dito sa may bandang Angat area po. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Sa survey ng Pulse Asia na isinagawa mula June 28 hanggang July 3 at July 6, 2026, tinanong ang 2,400 representative adults edad 18 pataas. Sa 53 posibleng senatorial candidate sa eleksyon, 17 ang may statistical chance na manalo. Ito ay sina Senador Robin Padilla, Pasig City Mayor Vico Soto, incumbent Senators Raffy Tulfo, Alan Peter Cayetano at Loren Legarda, dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Nancy Binay, Department of Education Secretary Sonny Angara, Senador Mark Villar, broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Jinggoy Estrada, television host na si Willie Revillame, Senador Cheese Escudero, dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, dating Senador Mar Rojas, Cabinet Secretary at dating Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid. Kabilang din sa senatorial preferences ang ilang artista, abogado, mamamahayag at politiko. Sabi ng Pulse Asia, walang grupong nagkomisyon ng Ulat ng Bayan survey na merong plus-minus 2% error margin at confidence level na 95%. Maki Pulidon nagbabalita para sa GMA News. Bukas ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhilGOC na nangangasiwa noon sa 2019 SEA Games sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Sabi ni PhilGOC President at Chief Operating Officer Ramon Tats Tuzara, na kumpleto nila ang liquidation ng mahigit 2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Aminado siya na may ilang binayaran kahit tapos na ang SEA Games. Naantala raw ito dahil sa COVID pandemic pero nakumpleto nila ang liquidation noong March 2022. Sinertipikahan daw yan ng Philippine Sports Commission at dumaan din sa pagsusuri ng isang independent auditing company ang lahat ng financial documents ng komite. Inilabas ng PhilGOC ang pahayag kasunod ng anunsyo ng NBI na iniimbestigahan nila ang umunoy anomalya sa 2019 SEA Games matapos silang makatanggap ng mga bagong dokumento at impormasyon. Si Senator Alan Peter Cayetano na naging PhilGOC chairman noong 2019 SEA Games, iginiit na walang anomalya sa paggamit ng pondo at nakahanda rin daw sa anumang imbestigasyon. Bumisita sa Qatar si Vice President Sara Duterte para kumustahin ang overseas Filipino workers. Hindi man umarap sa Filipino community, ipinarating ng bise ang kanyang mensahe sa ilang Filipino community leaders. Sabi ng isa sa mga leader, ipinaalam ng bise sa kanila na nakatutok ang Office of the Vice President sa mga nangyayari sa Middle East at handa raw tumulong sa mga OFW. Dumaan sa Qatar ang bise bago ang kanyang biyahe papuntang The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Mainit na balita, arestado na ang 2 suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata. Detail tayo sa ulat on the spot ni Maris Umali. Maris? Rafi, ayon kay PNP Officer in Charge Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co, nadakip ang mga suspect dakong 8:20 kaninang umaga sa Barangay Dauma, Balacat, Pampanga matapos ang masusing investigasyon at follow-up operations ng Northern Police District Special Investigation Task Group. Sila ang itinuturing na gunman at ang driver ng getaway motorcycle. Ayon sa PNP, sila rin ang mga nakita nakasakay sa motorsiklo sa mga CCTV at iba pang video na nakuha sa lugar ng insidente at tugma sa pagkakakilanlan na ibinigay ng mga saksi. Isasampalaban sa mga suspect ang mga reklamong murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Republic Act 9516 kaugnay sa pag-iingat o pagmamay-ari ng mga paputok o explosives. Na-recover sa kanilang 2 hand grenade, isang caliber 45 pistol at isang 9mm pistol. Pinaniniwalaan, Rafi, ng mga investigador na ang nakumpiskang caliber 45 pistol ang siyang ginamit sa pagpatay. Bagamat nadakip na nga ang mga pangunahing suspect, nilinaw ng PNP na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Ayon kay Police Colonel Co, may impormasyon ng pulisya na posibleng may iba pang taong sangkot sa pagpaplano at pagpapatupad ng krimen. Hindi pa nila isa sa publiko ang mga detalye para hindi raw makompromiso ang kanilang operasyon. Patuloy pa rin sinusuri kung ang motibo sa krimen ay may kinalaman sa politika, personal na alitan o pareho. Ayon sa pulisya, nananatiling bukas ang lahat ng posibleng anggulo sa investigasyon. Rafi? Maraming salamat, Maris Umali. Apektado ng El Nino ang presyo ng manok ayon sa Department of Agriculture. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay nasa 20% o higit pa ang itinaas ng farm gate price ng manok. Mula sa 100 pesos noong nakaraang buwan ay nasa 120 pesos na o higit pa kada kilo ang farm gate price ng manok. Ang epekto raw ng El Nino, nahihirapang lumaki ang mga manok. Hindi pa naman daw kailangan ngayon na magtakda ng price control pero gagawa raw ng intervention ng DA sa mga lugar na mataas ang presyo. Sa monitoring ng DA, nasa 180 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng manok sa Metro Manila. Sa mga lugar na umaabot ng 250 pesos ang manok, magbebenta raw ang DA sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated sa mas mababang presyo. Sa Luzon lang din daw malaki ang sinipa ng presyo ng manok. Sa Mindanao halimbawa, bumaba pa nga ang farm gate price nito. Samantala, ang baboy ngayon naglalaro sa 350 hanggang 380 pesos kada kilo. Hindi pa raw kailangan ng intervention sa baboy ngayon. Samantala, Rafi, sa ginaganap na Food Security Forum ngayong araw dito sa Makati, ay nabanggit ng United Broiler Raisers Association na isa sa mga hamon nila ay ang posibleng pagtaas ng presyo ng mais, kaya naman mahalaga raw na masiguro ang sapat na supply nito. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Inilunsad ng Department of Agriculture ang Agriculture-Based Central Data Ecosystem o ABCD platform, katuwang ang South Korea. Layo niyang masolusyonan ang ilang problema sa agrikultura tulad ng mga itinatapong gulay, labis na taas ng presyo sa bigas at iba pang agricultural products at pagpasok ng mga smuggled na gulay. Layon din itong mapadali ang access sa mga impormasyong pang-agrikultura gaya ng database o impormasyon ng mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas na basihan sa pagtanggap nila ng mga benepisyo gaya ng subsidy. Nalunod ang isang lalaki matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Buldon, Maguindanao del Norte. Nakuna ng video ng isang residente ang pagtawid ng bangka sa ilog sa pamamagitan ng paghila ng lubid sa Barangay Edcor nitong Martes. Habang papalapit sa kabilang pampang, biglang naputol ang lubid kaya nagtangkang bumalik ang bangka. Nawalan yun ng balanse dahil sa pagpasok ng tubig hanggang sa tumaob. Ayon sa pulisya, nahulog sa ilog ang 12 sakay ng bangka. Nakalangoy pabalik sa pampang ang mga sakay maliban sa isa. Natagpuan ang kanyang katawan at isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Dahil sa insidente, nananawagan ng mga residente na tayuan ng tulay ang kanilang lugar. Nag-alasangre at mulawin ng ilang karakter ng GMA Prime action series na Task Force Firewall.
Unang nagpatikim sa mala crossover na ganap si Cheska Fausto. Sa kanyang Instagram account, todo aura ang Sparkle Star, suot ang kanyang red costume. Hirit niya, siya ba ay si Leila na kanyang karakter sa Task Force Firewall o si Sangre Flamara ng Encantadia Chronicles Sangre? Tulad ni Cheska, may costume transformation rin. Sina Kylie Padilla, Miguel Tan Felix at Buboy Villar sa kanilang previous characters na sina Amihan, Pagaspas at Wantuk. Ang tanong, para saan ito at paano makakatulong sa kanilang bagong misyon? Abangan yan mamayang 8:50 p.m. sa GMA Prime. Yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.